Halos 7 taon nang nagtatrabaho si Edna sa Saudi Arabia nang bigla siyang mapauwi sa Pilipinas. Ang itinuturong dahilan, isang matinding karamdaman. Bigyan mo ako ng sakit-sakit ng ulo ko na. Sakit-sakit ng ulo. Impit ang mga daing ng 50 anyos na si Edna. Pirmi siyang nakahawak sa kanyang ulo habang nagsusumamo. Sakit dito, hanggang dito. Hipan mo. Hipan mo. Hindi umalis sa kanyang tabi ang mister na si Lito. Kakaiba ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Edna. Ngunit tila agad namang naintindihan ng kanyang mister. Sa kagustuhang suportahan ng pamilya, lumipad patungong Saudi Arabia si Edna. Halos 7 taon siya roon bilang all-around beautician. Hairstyle, nagkikilay, nagmamanicure, pedicure, nagpe-makeup minsan, nagkukupit ng buhok, nag-straight. Ipagsusweldo kasi, monthly, pinapadala ko. Ali, budget na yon sa loob na isang buwan. 1,800 ang sweldo ko doon sa amo ko. Bali, pumapatak ng mga 26, 25. Tanging kaligayahan noon ni Edna ang makapagpadala sa kanyang mister. Pero dahil sa isang aksidente, biglang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. 2023, bago ako magbakasyon dito, nabagsakan ako ng pinto ng freezer. May kinukuha ko yung ulam. Tapos pagbagsak sa akin, doon sumakit ang matindi. Yung pagiging masakit niya, matindi talaga. Kala ko dahil lang doon. Tapos nagpahilot ako, lalong tumindi yung sakit. Nagbakasyon ako dito 3 buwan. Pagbalik ko, nakapagtrabaho pa ako, pero lagi nang nasakit ulo ko. Tapos pagdating ng mga July, nagsimula na. Nawawala pang amoy ko, pang lasa ko. Tapos nagpa-regular check-up na ako doon. Sabi sinus. Every month, sinus. Inalagaan naman daw siya ng kanyang amo sa Saudi. Sinagot pa ang regular check-up at gamutan ni Edna. Sa kabila nito, nagtuloy-tuloy ang pagsakit ng kanyang ulo. Subalit, sa tuwing sasalang siya sa lab test sa ospital, sinusitis lang daw ang palaging resulta. Kompleto naman sila, ine-x-ray ako, may sinus nga. Tapos pagdating ng mga December, may ugong na yung tenga ko. Maugong na. Tapos lagitik ng lagitik. Yung parang mga tunog sa yun na napapansin ko. Magpa-check up uli ako, sabi sinus lang. Pero patindi na ng patindi, may hilo na. At medyo na, may time na nagsusuka ako. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking dagok kay Edna at sa kanyang pamilya. Nung magpa-party kami ng December 31, nakapagluto pa ako lahat, nakapag-prepare. Sumakit. Yung pagsakit niya, natotolerate ko pa. Tapos nung time ng gabi na, yung mismong bagong taon na doon, sabi ko hindi ko na kaya. Hindi ko na maigalaw lahat. Tapos di natulog kami. Kinabukasan paggising ko, hindi na ako makabangon. Hindi ko alam kung paano ko ibabangon yung sakit ng ulo ko. Tumawag na ako sa amo ko. Pagtawag ko sa amo ko, sabi ko, pa-check up nyo na ako. Dinala nila ako sa clinic. Tapos binigyan ako referral sa mas malaking hospital. Sabi, CT scan daw. 200 na yata yung dugo ko, saka over 100. Dahil sa sobrang sakit ng ulo. Tapos nung hanggang inabot kami ng gabi doon, ng January 1, lumabas yung CT scan, wala yata nakita. In-MRI ako. Paglabas ko ng MRI, sumobra, replay, foreplay yung sakit. Tapos nag-chill ako maputi. Nanginig ang buong panga.
ayaw tumigil. Kaya inano nila ako na i-ICU. Dito na napagtanto ni Edna, hindi lang simpleng sinusitis ang kanyang karamdaman. Mula nung January 2 na in-ICU ako hanggang January 12, in-MRI nila ako with compass. Pagkatapos noon, lalo ako lumala. Lalo sumakit. Tapos nagsuka na ako na nagsuka. 3 days, sabi nila, may nakita na bukol na may kasamang mass. Doon na tapos unti-unti na malala na yung nararamdaman ko. Kaya sabi ko, uwi na lang ako. Gusto ko kasi makita pamilya ko bago ako mawala. Ang nakita sa MRI, brain tumor. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Edna. Wala na siyang nagawa, kundi ang umuwi sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Parang hindi na siya tatagal ng 1 linggo. Ang itsura ng asawa ko nang sinundo namin sa airport, sobra akong nalungkot. Napaiyak ako, hindi ko lang pinapakita sa kanya. Dahil nga yung itsura niya, talagang hindi parang bibigay na talaga. Sinubukan naman daw siyang ipagamot ng kanyang pamilya. Ngunit pare-pareha silang takot sa posibleng operasyon. Kaya sa isang doktor ng Chinese medicine siya dinala ng kanyang pamilya. Noong una, malala yung feeling ko lalo ako lumalala. Kasi may time na hindi ako makatayo. Tapos may time na halos 1 buwan nakahiga lang, nakadapa. Ganon. Aakayin ako. Akala ko, sabi ko, lalo ako lumalala, ayoko na doon. Sabi ko, dalhin nyo na lang ako sa ospital. Ayaw talaga nila kasi baka daw umano yung buhay ko, lalong mapabilis. Kaya wala akong choice kundi sundin sila. Kaya tiniis ko lahat. Yun, unti-unti ko na nakakalakad na ako. Nagalaw ko na wala na lahat ng maga ko dito. Ibinunyag pa ni Edna na bago ang malalang sakit na ito, may iba pa siyang iniinda na hindi na rin niya nagawang ipatingin sa lehitimong medical doctor. Bago kasi ako mag-abroad, diagnose ako ng diabetic sa high blood. Tapos may hika. Ngayon naman, dahil nagkaganito ako, hindi na nababa sugar ko. Hindi ko alam kung bakit, kung kulang ba sa medical na iniinom ko. Kasi iniinom ko lang ngayon, metformin, saka losartan. Minsan kinukuha ko lang sa center pag may available. Pag hindi, pipili ako. Dahil minsan wala, hindi ko na napipili. Anong lunas ba talagang kailangan sa sitwasyon ni Edna? Alamin sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Sa pag-uwi ni Edna sa Pilipinas, maging ang kanyang pamilya, tila na puno ng takot sa kanyang kondisyon. Dahil dito, kung ano-anong klaseng gamutan ang kanilang sinubukan. Pero dito sa Kapatid Mo, ang gusto natin, yung ligtas at sigurado. Tiyempong inaatake ng kanyang sakit si Edna nang aming bisitahin sa kanilang tahanan sa General Trias, Cavite. Pero bumiyahe pa rin siya papasok ng trabaho. Kinulit ko yung ate ko na sabi ko, te, hanap po kami pwesto para hindi kami makaperwisyo, pero kami lang magtitinda. Kaya ginawa ni ate, naghanap siya ng pwesto. Kahit sinasabi niya sa akin na gipit siya, pinilit niya pa din na humanap ng pwesto. Luluto ako ng ulam. Tapos yung asawa ko, paresan, may tapsihan din. Hindi naman siya ganun kalakas, pero malakas naman yung pahinga ko. Kapag may order, saka lang magluluto. Siya mismong nagluluto at nagsiserve sa karinderya ng kanyang ate. Napakahirap, lalo't kahit anong oras, pwedeng umatake ang kanyang sakit. Ngunit kung wala kasi siyang hanap buhay, paano mga gamot niya? Kasi kami nagtitinda, hindi ko na po problemahin bibilhin kong pagkain sa almusal, tanghalian, hapunan. Nandoon na lahat.
napakalaking bagay yun. Kahit hindi lang ako pasweldohan, okay na sa akin. Pero yung ibang pangangailangan ko, nahingi pa din ako kay ate doon sa pinsa. Kasi wala na mga regular na trabaho yung asawa ko. Nagko-construction siya. Eh pag ganyan na ulan, walang tanggap niya, sinasamahan niya. Walang kita. Magtitiis na lang. Aminado naman si Edna, maraming araw na gusto na niya talagang sumuko. Sabi ko nga ngayon lang ako nakakita at nakadinig na brain tumor, naghahanap po para sa sarili, para makatulong pa din sa pamilya. Kasi wala naman na own choice. Gusto ko man magpahinga lang. Hindi pwede Kahit may araw na pagbabangon ko, hindi ko kaya. Pipilitin ko kasi niisip ko, pag hindi kami nagtinda, wala kaming kakainin. Walang babawonin anak ko. Walang babayad sa kuryente. Mabangon ako kahit masakit. Walang may gusto na nangyari kay Edna. Pero ayaw na sana niyang maging pasanin sa kanyang pamilya. Gusto raw kasi niya yung patas lang. Kaya ako nag-abroad, ayoko magpapasad sa kanya. Pero hindi ko akalain na after 6 and 9 months lang, magpapapasad ako ng sobra-sobra sa ating ko. Doon ako nanghihina kasi ayoko maging pabigat Kaso, sobrang pabigat ako sa ating ko. Kita sa mga mata ng mister niyang si Lito ang labis na pagkakalungkot sa mga sinabi ni Edna. Dasal lang niya ang makita uling masaya ang kanyang misis at hindi na umiyak sa sakit. Sobrang sakit sa kalooban. Gusto ko nga, kung po pwede ko lang na sa akin muna para maging maayos naman yung pakiramdam niya sa loob na isang araw. Sa kabila ng matinding pagpapahirap ng sakit ni Edna sa kanya, isa lamang daw ang lagi niyang takbuhan. Sigad na lang kinakapitan ko kapag sobrang sakit na ng ulo ko. Nagdadasal na lang ako. Nagpapasalamat ako kasi may space na yung sakit. Di tulad dati, 24 hours yung sakit ng ulo ko. Ngayon, pag sumasakit, siguro pasasakitin niya lang ng 1-2 oras. Napakalaking bagay na isip ko na lang mawala. Mawala yung sakit. Gusto ko na matapos. Ngayon, nung nakasama ko ulit yung pamilya ko, inilalaban ako ng ate ko, ng mga kapatid ko, ng asawa ko, anak ko. Nagkaroon ulit ako ng motivation na, sige, lalaban pa ako. Hindi ako susuko. Kaya, para kay Edna, parang panalangin ding natupad ang agarang aksyon namin dito sa kapatid mo. Sinimulan namin sa consultation sa isang neurologist. With the impression ng brain tumor, dapat cranial MRI with contrast. From there, makikita natin kung anong type ng tumor yung meron sa ating patient. Eventually, the gold standard for diagnosis ng isang tumor ay biopsy. Kailangan natin malaman kung anong type ng tumor yung meron ng patient natin. Dahil iba-iba ang modes ng treatment for a tumor. Merong radiotherapy, merong chemotherapy, merong kailangang buksan ng utak na tumor na surgery, and meron din yung hindi kailangan buksan. Sinagot na natin ang MRI na kinakailangan ni Edna para malaman na mas akmang gamutan para sa kanya. At siyempre, dagdag tulong pinansyal para sa kanyang gamutan at iba pang pangangailangan. Maraming salamat po, Senator Rapi Tulfo, sa malaking tulong na binigay niyo sa akin. Unang-unang sa lahat, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Napakalaking tulong po nito para sa amin, lalong-lalo na po sa aking asawa. Thank you po. Malaking tulong po ito sa akin sa pagpapagamot ko. Maraming po salamat. Kung may karamdaman, natural lang na kabahan. Kung mabusising atensyong medikal ang kinakailangan. Ngunit, lagi sana nating tatandaan na halos sa lahat ng pagkakataon, mas malaki ang benepisyo kaysa sa mga peligrong dulot ng gamutan.